presidente ako para sa maliit. Hindi ako presidente sa... Hindi nila kailangan ako sa totoo lang. They can run on their own even without hindi na security, marami silang ang maliliit ang ano. Yan ang message ko sa Davao for the last 22 years. Ang Davao, kita naman ninyo. Kayo mga taga Davao. Hala, kadaghan! Davao, stricto ako masyado. Wala masyadong druga. Wala masyadong krimen. And what I promised to the Davaoans, nandyan sila. Sabi ko sa mga kriminal, nandyan sila, you ask them, do not destroy my city. And do not destroy our daughters and our sons. Pag ginawa mo yan, that was my promise. I could not have a different, ambition for one city and my country. So, the same. Huwag mong sirain ang Pilipino. Huwag mo kaming kunan ng pag-asa sa mga anak namin. Mahirap lang kami kung nakikinig kayong mga... Kaya namin pinapaaral yan. Kaya ito sila lumalabas ng bayan para makatulong doon sa mga kamag-anak nila. Kaya para makapag-aral yung mga anak nila. Ngayon yung mga durugista, nagpakakamatay na nga dito. Pagkatapos, pag-uwi nila, nakadruga na o hindi na disgrasya ng rape o pinatay dahil sa druga. Yan ang ibig kong sabihin. Because it is not fair at all. Estimated is about 4 million already addicted. At ang mga ilan dyan, may liki na, Bisaya, may crack na. So, papaano yan? Pagkatanda namin, makinig kayo mga taga-Pilipinas. Ayan. Sino ang magbili ng aming lugaw at isusubo sa bunganga ko? Sino ngayon ang magbili ng medisina ko at magbili ng oxygen para ako mabuhay ng ilang araw pa? Sagutin ninyo ito mga... Who's gonna answer for that? Destroyed life. You use it for 6 months to 1 year. It will cause your brain to shrink. Pagka lumiit na yung utak mo, wala nang rehab. So may anak ka na inutil, minahal mo, ayaw mo ipakagatin ng lamok, nagwawala pa yung tatay kung anong nangyari. Tapos ganon ninyo, tapos marami kayong human rights dyan. Sino ba may sabi na pumasok kayo? Ngayon, itong mga biktima mo, ginusto ba nilang mamatay? Gusto ba nila alam kung anong suit nila pag-uwi? Basta na lang saksakin, rape. Sinong may gusto? Sila ang gusto nila kasi gusto nila yung droga. And they went into it voluntarily. Paano yung mga anak nito ngayong... Tapos basta iglulong lang yung droga, tapos itong mga human rights magdating, ipakulong ako. I'm willing to rot in prison. Payag ako nga, wag mo lang galawin ang Pilipino. At saka ako, sabi ko, I will do ako. Sa awa ng Diyos, wala pa ako hanggang ngayon.
Ewan ko, siguro mga pulis rin. Sabi kayo ng totoo. Yun o hindi lahat sa akin. Huwag kayong maniwala. Huwag kayong basura ni... Kilala ba ninyo si Trillanes? Anong ginawa na? Di ba nagrebelde? Diyan sa Makati, nagwarawara ng mga baril. Nagmarcha doon, inagaw yung peninsula na hotel. Nagbarricade doon. Pagdating ng pulis, nagsurrender ka agad. Tapos naging senador, akala mo nagmamakalinis. Nagkokolekta yan sa mga malalaking negosyante. May writ, parang yan lang ang abogado na hindi abogado. Abogado may retainer yan. Totoo yan. Ang mga malalaking negosyo. Natatakot sa kanya. Yan ang una. Sino ang sunod? Dilima. Gusto ako ipatanggal. Anong ginawa? Yan ang tragedy, sabi nga nila. The tragedy is, siya yung Secretary of Justice. Hawak niya yung prisuhan. Siya mismo went into trafficking. No bail yan. Kaya sige sulat, sige mura sa akin. Ayaw pang admitahin ng free advertisement ng siya, sarili niya. Sabi niya, hindi yan ako. Pero yung aso na palakad-lakad doon sa tabi ng kama, yung aso niya, yung dala-dala niya kung magpunta siya sa labas. Pagka na lang. Sigurado man, siyempre sa edad, medyo mauna ako. Sigurado, ako wala naman akong ambisyon. Impyerno talaga ako. Yan ito. Pero maghintay ako sa kanya pagdating niya. Bihing ko talaga, Senyor! Dumating na ang rain na hinihintay mo. Totoo man. Yan. Kami pang kasalanan, si Bit Aguirre pa na classmate ko yan. Cum laude yan sa law school. Kami ba naman mag-imbento ng basket to asman totoo. I will never yung ganon lalo na babae mag-imbento ako ng story. Talaga ako papayag sa kanila baski sino dito sa kabinet. No, do not do it. Huwag yan. Mag-imbento ka ng kaso, gano'n. Tapos Nobel, pakulong mo. Ngayon, mag-isa siya. Kaya sabi ko, yung mga gwardya na polis, huwag kayong lumapit dyan, ha? Huwag kayong magpakita dyan sa silda palakala. Palayo kayo. Doon kayo sa ibang priso. Ma-issue pa tayo niyan. Yung gwardiya pati yung driver, lahat na ratsada. Mabutit na lang, hindi siya nagpasyal-pasyal ng Davao. Kasi kung gabi na't wala na akong mahanap na iba, na. Sorry na lang. Nandito po yung sabi ko sa SMSA. So, maybe mag-query kayo. If it's high time to you to go home, tapos may konting pera ka, idudubli namin yan. And
Pero ninyo yan, di, pera namin. Tapos kasama ko po yung legal presidential advisor si Panelo. Sal, tumindig ka naman. Para makita na. Naka-scarf pa. Hindi, ito si, wala yan, di yan, lalaki yan, fashion, lang talaga. Fashion conscious lang niya. Mayaman to, mahusay na abogado to. Sa practice lang niya, ito, yan. Tingnan mo yung sapatos niya. Tingnan mo. Kilala niyo? May kabayo ba dyan ang Navy? Biro lang yan. Alam niya, biro lang. Pero talagang, totoo, sa lahat ng fashion niya. Kagabi ba naman doon sa reception? Dito. Atin natin ito. Style talaga yan, sa Laos ginawa yan. Nagbarong ba naman walang undershirt? Ito, wala itong sa loob. Ito. Tingnan ko, malaki pa naman yung niya sa tuto. Medyo may kalakihan. At nandito po ang ating National Security Advisor, yung tiga sa akin. Araw-araw yan. Ito, ganito ang nangyari. Galing Pangasinan to, si Secretary Hermogenes Esperon. Panahon ni Arroyo, he was the presidential, tawag nila yung battalion group nila. Tapos nag-isang chief of staff siya. Nandito rin si Ambassador Aragon, kilala mo ninyo yan? Hindi nyo kilala, hindi na kayo makauwi. Secretary Aragon, tapos isa for the longest time sa TV. For 40 years, 30 years na, Itbulaga. Senator Soto. Isip ko na lang kung maraming magaganda palagi yung mga nila sa Itbulaga. Sa awa ng Diyos, yung iba, walang awa ang Diyos dyan. Diyan na, playboy. Lahat naman kami. Lahat naman. Ako sa totoo lang, 2 ang asawa ko. Nung pag-oath ko, walang siyempre 2 ang asawa. Nanay ni Inday, bugbugin ka pa noon. So, yung nanay ni Inday, pati yung nanay ni Veronica nandyan. Sabi ng, 2? Ayaw mo pa yan? Kung ang jeep, may reserva jeep lang yan. Lalo na tao. Hindi, baka wagalit yung si Inday. Day biro lang ang nanay niya.
Yun ang mayor ngayon ng Davao eh. Ganon yan, baski kanino, baska ako, tahimik ako dyan. Totoo. Pag yan ang nagsigaw-sigaw sa keep quiet kami lahat. Ako ayaw ko kasi anak mo eh. Talikod na lang ako. Itong Pilipino, wag din niyo akong masamain ha. I'm just talking to you as a Filipino, not as a president, no nothing. Itong reliyon natin. Dapat itong simbahang Katoliko, matuto na sila. Itong simbahan, they are resisting yung family planning. Libre na, ako nagbibigay ako sa Davao noon, libre talaga. Pati sino yung magpa-ligate, I give her 5,000. 5,000 ako, tapos yung 2,000 bayad niya sa doktor. Madali lang, basta may galawin lang nila doon. Tapos yung 3,000, hindi mo siya makatrabaho, kanya na. Alam mo, yung mga kasulatan, I will not mention a particular manuscript, pero yung mga sulatan ng ganon, they were written by nomads almost 4,000 years ago. Hanggang ngayon, sinusunod na. Walang ginawa yung mga kung magsulot lang, ano ang bawal, ng bawal, sige bawal. Puro bawal. Ngayon sabihin mo na natural lang sa kalendaryo. Kaya mabenta yung kalendaryo kasi diyan nakatutok yung saan ka pwede, saan ka hindi. Mga Uyanggorin hardware na kalendaryong Philip mo. Iyang sekso, instinct yan. Kaya mo yung aso, mga halo, dyan mismo sa tabi ng daan. Instinct yan eh. Ngayon, hindi mo mapostpone ang libog sa kalendaryo. Totoo. Ibig kong sabihin, bigyan ninyo ng panahon na isip. Yung things that are not good for us anymore, even on religious matters, bitawan ninyo yan. Walang naitulong, 110 million tayo. Kaya ako umiikot sa mga ibang bayan para lang may magnegosyo at ang mga tao makapagtrabaho. Kita mo kayo, lumalabas. Ang dream ko sa Pilipinas, hindi ko na maabot yan, pero umpisahan ko yan. In about 10 years, hindi na kayo lalabas. Pero huwag kayong masyadong paraming Pilipino. Kasi kung mga naka-6, 7, 8, ay anak ng putulin ko yung tin mo. Walang trabaho. Anak mo, 6 po. Hindi ng trabaho. Lalo na babae. Sabi ko, ako, baski itong mga pulis, tanong mo. Pagka yung nanganak lang, tapos nag-report sa akin, umuwi ka. Sabi ko, umuwi ka. Sabihin mo sa commanding officer mo, ako nagpo sa'yo. Umuwi ka, tapos igatas mo yung anak mo sa sarili. Because ang gatas talaga ang nanay, sa nanay, walang makatalo. Kasi yung antibodies, yung mga substance, mga elements na, hindi man baka, baka paglang, May panahon sa tulog ng mga anak ninyo, palakihan mo yung, baka eh.
Buti ba yung anak mo na paski mali na? Tao yan. Totoo, yung bago ko, sabi ko, umuwi ka. Yung security ko, nanganak lang 2 days after. Kaya lahat sa Kaya sa Davao, tanongin mo ang taga Davao, meron doon sa Davao ang para sa bata. Kung ikaw nasa trabaho ka gobyerno, ibigay mo doon. May mga nurses, lahat, doktor. Kompleto yan, maraming kama. Tapos sa baba, laruan. Rubber lahat para walang untog-untog. Iwan mo yung anak mo doon. Tapos lumabas ka lang ng opisina, padudo mo ang anak mo, yung sarili mong Ganon ako magpatakbo ng gobyerno. Kaya nga siguro na hindi rin ako natatalo. Dahil yung mga diskarte ng ganyan. Kaya ako rin, umuwi rin ng bahay, magdudo rin. Sus, bakit pa tayo magbulahan? Minsan sa opisina, wala ng tao, alas 3, alas 4. Uwi na tayo. Bakit ang bata ba marunong magdudo? Ang problema, kung nanganak yan, huwag ka may pag-contest, maubos eh. Reserva mo lang sa ibang panahon. Nandito ba si Senator Villar? Sir. Sir, sorry talaga, sir. Alam mo, hindi ko sabihin kasi nandito siya. Isa sa pinakamabait na tao. Wala ka mga. Hindi marunong magmura yan. Naging speaker namin yan. Ni minsan, hindi ako nakikita. Naging congressman ako, panahon niya speaker siya. Wala akong narinig na mag-init yung ulo. Wala yan si Senator. Isa sa para sa akin na pwede ako sa kanya. Totoo. Kasi mabait eh. Yung Katerlianes, pwede ko siyang kung ay panahon. Ganun lang ang buhay. Kasi malaki ang respeto ko kay. Naging boss namin eh. Tapos minsan, punta kami ng Middle East. Hindi yung tulog mo sa ilang hours yan. Mga London, Heathrow kami. Galing kami ng Saudi Arabia. Long flight. So ano-ano na lang ang posisyon namin. Ganon. Tulog yan ha. Tapos magising ka na bigla. Minsan nagkaharap kami. Yung hindi namin alam pag ganon ang posisyon mo. Kasi hindi naman komportable yung upuan eh. Napa-atching ako. Alam mo naman yung laway ko, dala-dala ko doon sa airport. Agag gumawa si speaker. Yung habol, tumalikod sa sir ko, sabi sir, sorry sir. Pero nasapot talaga, nakagano na. Now, maghanap kayo balang araw ng tao. Ako, hindi ako nagkakampanya. Baski hanap kayo. Tingnan mo muna siya. Yan ang mga mabait yan. Senator Villar, to si Alan. Yan. Sayang lang yan. Yung babae ang pinili ninyo. Apurado, gusto ako paalisin mo. Hindi pa nga ako dumating isang taon dito, paalisin mo na ako.
Sige, dalaga man siya. Sige, pakasalan mo ako. So, dalawa na tayo dito. At least hindi ako mawawalaan ng bulong na lang ako sa iyo. Nagmamadali. Umintay ka. Kapang ginawa sa bayan. Yan ang, dito tayo sa corruption, wala. Be assertive. Be vocal about it. Kung pinipilit ka ng ganon, sabihin mo, alam mo, if you insist, sisigawan kita dito. Mag-iskandalo ako. Lahat ng mga taga-gobyerno ayaw ng ganon. Takot. Kasi magsigawan na magdating yung mga polis, magdating ano nangyari. Pati yung mga perfume ko na nagamit ko na. Sino ang mga gay dito? Kayo mahiya. Huwag kayong mahiya kasi bakla ako noon. Sige na. Palit-palit ang panahon eh. Pero nung nakita ko na mas marami ang maganda, kawawa naman. Alam mo, sa buhay na ito, ang regret ko, napakamaraming magandang Pilipina. Wala lang talagang panahon na. Gusto kayo, walang panahon eh. Paano? So many beautiful women, so short a time. No time. Kinakriticize ako ng yung mga women. What's wrong in appreciating beauty? Mabiro ako. Meron daw babae ganun na pinilit ko mukha. Ko lang, niluloko ko yun. Dito tayo sa droga. Itong droga, walang compromise dito. Ako sa trabaho, mabuhay ako, I go up or down pagka-presidente ko sa issue ng droga. Walang compromise dyan. Killings, it will continue. Maybe bloody. Pagka lumaban kayo sa pulis, at tapos ang pulis na palanganin sa buhay nila, tapos inaaresto ka. Kimakita ko ng pulis patay, mag-init pa ang ulo ko. And I am losing on the average 2 policemen a day sa Pilipinas. Patayan. Sabi lang, EKJ, bakit ang pulis? Ang military, I have about 39 dead soldiers so far. Sa Mindanao, pag nag-raid yan ng laboratory itong mga to, ang kaharap nila masinggan. Because it is fueling yun ang nagkaano sila para mag-raise ng pera. Para mabayaran yung mga fighters nila. Alam mo, pag huminto ako dito, disgrasya ang kabukasan ng mga anak natin. Pag umatras ako dito, doomsday yan. So sabi ko sa kanila, the campaign against drug will continue. And as much as possible, we'll do it legal. Pero yung kamatayan ng tao basta nandyan, it will continue. Until such time na wala ng drug lord, pati wala ng runner-pusher. And it will last, if need be, until the end of my term, 5-year term. Makulong man ako o anong gusto nila, they can do it. I am ready to accept the consequences. Wala akong problema. Itatayo ko yung buhay ko dyan. Sabi ko nga, I will put at stake
my honor, my life, and the presidency itself. Mabuti ang magklaro tayo. After 6 years na wala ako dyan, bahala na kayo. Alam mo ganito yan. Kung may droga, walang runner, nasa bodega lang, takot lahat, mag-behave lahat, walang problema. Hindi niya mabenta. May runner, walang droga, tapos di tawag-dagdag mo, maghanap talaga ng supply. Somebody will be tempted because it's money. So, pag mayroong drug lord tapos dito, it's an apparatus organization yan May binibilihan. There is buy and there is selling. That is trafficking. Yan ang mahirap yan. Ngayon kung sabihin mo na sa iyo lang, okay lang. Pero pang dagdag ka kasi, kung marami lang ka, sabihin mo, kami lang, mga mayaman kami, may pera kami. Ang mga drug lords will be tempted to produce and to produce more to get rich. Kaya sabihin ko sa iyo, R.J. Jacinto. Well, in his younger days, mahilig. But tanong kita, how long did it take you to earn your first million sa buhay? First million? Oh, first million. Very long, Mr. President. Okay, ilang years? 5, 6? 5 years to earn your first million. Itong mga mayor, 40% ng mga barangay captain may tama. And there are about 6,000 policemen may tama. Kaya nang inahabol namin, that's treason. Binabayaran kita dyan, unahin ka. Ano sabihin, police-ness ka dyan. Takutin ng baril-barilan, unahin kita. Ngayon, kung ganun karami, anong gawin ko? Who will now answer for this misery and agony of the Filipino? Why? Dito sa panahon ko, ang sadapa, ang pagkaalam ko, meron lang konti. It was not until I became president na lumabas, sabi ko, surrender kayo. Lumabas, nakita ninyo sa TV, by the hundreds of thousands, si Sid ang kanya, 3 million kay Santiago noon, General Santiago sa PDEA, past president. Sa kanyang bilang, we have reached the 1 million mark. Who will thou answer for this? Naglabasan, hindi ko talaga alam ganun pala kalala ang tama ng ating bayan sa droga. Who will answer for this? Sinong managot nito? They started years ago yan. Mga payat nakatrupa doon sa barangay. Ang problema sa panahon ko nangyari na ito. So, kailangan sagutin ko ito sa Pilipino. Kung ako lang naman ang magsakripisyo rin sa ninyo, tabla na tayo. Yan ang problema ko. Kung mayor lang ako, wala. May presidente, kanya yan. Kaso ako ang na-presidente. Hindi ko naman alam na baski hindi tayo nagkita, binoto ninyo ako landslide.